Madaydayaw ken ayayatin mi nga Pangulo apo PBBM. Maaari po bang gawing regular at bahagi ng national program ang farming support services kasama ang pagpapalakas ng mga kooperatiba ng Irrigators Association upang maging institutionalized at tuloy-tuloy ang suporta sa produksyon gaya ng post-harvest at marketing ng ani ng ating mga magsasaka. Kung inyo pong matatandaan, mahal na Pangulo, magkatabi po tayo noon sa Langla, sa Nueva Ecija, sa consultation meeting ng mga magsasaka. Kasama po natin ang dating Congressman Antonio, ang mahal na Congressman Antonino. Okay. Sinabi ko po sa inyo noon, katabi ko kayo, butil na itatanim po namin hanggang sa anihin, kami ang gigiling, kami mamamarket, uunlad po kami. Panahon na po ito sa inyong administrasyon. Sa inyo po namin nararamdaman talaga. At ang nagsulong ng kooperatiba sa ilalim ng National Irrigation at ating mahal na Administrator, Eddie Guillen. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Kapag mabuti naman at nakapagsimula na tayo dahil para sa nagsimula ito dahil sinasabi natin kailangan yung mechanization, kailangan pa mas paramihin pa natin ang mechanized dahil siyempre ang cost of production natin mataas dahil wala makakulang ang mga makinarya na ginagamit ng ating mga magsasaka. Kaya nagsimula niyan, para gawin yun, para bago magamit yung mga malalaking makinarya na napakabilis na mga plante na malalaki, minsan yung nakikita natin na ibibigay natin, napakabilis yung hektarya na gagawa sa isang oras, sa isang araw, ay kailangan natin palakihin yung kanilang kung saan nagsiservisyo yung mga makinarya yon. Kaya ang unang bahagi ng programang yan ay mag-consolidate. Ang pag-consolidate, ibig sabihin, ay ibubuuin. Kasi ang national average, alam ko yung average namin sa Ilocos Norte, average na land holding ay 0.6 hectares. Halos kalahating hektarya lang. Hindi mo magamit yung mga malalaking makinarya kapag ganun lang kalaki ang inyong sinasaka. Kaya kailangan ipagsama-sama yun, ipag-consolidate yun. Hindi sapat na pag-consolidate lamang. Pag i-consolidate natin, sasabihin natin sa mga iba't ibang farmers, sumama kayo, gagawa tayo ng isang grupo. Yung grupong yan, yun na nga ang nagiging Irrigators Association, yun ang nagiging Agricultural Cooperative, Multipurpose Cooperative, para may organize ng mabuti. Lahat yung, halimbawa sabihin natin, 2,000 hectares. Imbis na kalahating hektarya, imbis na 2 hektarya, ang talagang inuna namin ay ang mga nagsasaka ng mas mababa sa 1 hectare na lupa. Napakarami po noon. Napakarami na ganyan. Kung pinagsama-sama natin, inorganize natin. Ngayon, hindi sapat na mag-organize lamang. Kailangan bigyan din natin ng mga makinarya para makapag-process na. Pagka nag-process, paano ngayon? Yung cooperative, nakaani na, saan nila dadalhin yung kanilang inani? Hindi, ang dapat, may market na. Matiyak na natin na may pupuntahan, may pagbebentahan na. Hindi pa umani, naibenta na yung aanihin. Yun ang contract farming na ating ginagawa. Kaya naman, hindi na yung value added sa processing sa ating mga inani, may iwan sa farmer. Ibig sabihin, pagpapagiling kayo, hindi nyo nadadalhin doon sa miller. Kayo na ang gagawa. Yung drying, kayo na ang gagawa. Lahat, kayo na ang gagawa. Pati hanggang maging bigas yan at nasa sako na, kayo lahat ang gagawa. Para hindi na kayo magbabayad sa kung kanino pa. At yung halaga ng inyong inani, nasa inyo pupunta lahat. Pero kailangan matiyak na merong bibili. Kaya yun ang ginagawa, yun ang contract. Kaya nabuhay ang contract farming. Dati, ang contract farming lang doon sa mga malalaki, mga San Miguel na talagang maraming binibili. Ngayon, ang ginawa natin ay contract farming. Pararamihin natin yung contract farming dahil mas maayos ang buhay ng ating mga magsasaka. Hindi na nila kailangan isipin, dala-dala ang kanilang produkto kung saan padadalhin para i-process, para gigilingin, para i-dry, para i-sacking, para ilagay sa sako, para i-deliver. Ay imbis na ganun, ay bubuuhin natin, meron na tayong market meron ng merkado para sa inyong mga produkto. Kaya pararamihin po natin yung contract farming dahil sa aming naging karanasan,
ay napakaganda ang naging resulta. At mas maganda ang ani natin, mas mababa ang production cost natin, ang value added doon sa mula sa palay hanggang halimbawa sa bigas, mula sa palay hanggang sa bigas, naiiwan lahat yun doon sa farmer, doon sa kooperatiba, doon sa Irrigators Association. Tapos, mas malaki ngayon ang kinikita, mas malaki ang profit margin kung tawagin. Yung kung ano yung ginastos mo, ano yung kinita mo, mas lalaki yun. Dahil sa inyo lahat pupunta yun. Diretso na kayo sa market, wala nang middleman, wala nang trader. Yung trader, ang gagawin na lang niya, siguro mag-deliver, yun na lang ang gagawin ng trader. Pero hindi na kayo nangangailangan mag-isip pa kung ano pa yung paano nyo dadalhin sa merkado, sino ang bibili. Ay, pag contract farming, kaya contract farming ang tawag, may kontrata na. Lahat ng aanihin ninyo, papakiyawin ko sa ganitong presyo. Bibili ako ng ganito karami. O, ilang tonelada, bibilihin ko sa lahat sa inyo. Ilan ang production ninyo last year? Ilan ang production ninyo for the last 3 years? O, kukunin ko dyan lahat. Ito ang presyo. Pag nag-agree na tayo, yun ang contract farming, maayos na ang patakbo. Agyaman kami unay, Apo Tiado, Apo Pangulo. Maraming salamat po, Mr. President. Ang katotohanan po niyan, mahigit 400 na po ang nabuo namin kooperatiba at nabigyan nyo na po yung mga mahigit 100, around 150 yata ng rice processing system. At marami po pong kasunod nitong 2026, kaya nandyan si Director Alvindia kanina. Ilan pang sa palagay ninyo mabubuo natin na para magawa na natin yung contract farming sa kanila? Tuloy-tuloy naman po yung ano natin, sir. Again, may 450 na tayong kooperatibang nabuo. In fact, yung 2026 fund, kasama si Pangulong Dante, yung may RPS sila nitong 2026 eh. Kaya tuwang-tuwa po sila, sir. Dahil nakapag-value adding sila. Magandang naging resulta talaga. At ito yung dati ang contract farming namin sa mga private sector. Yun na nga, kaya nabanggit ko yung mga malalaking bumili ng bigas, meron silang agricultural na pangangailangan. Hindi lamang bigas, pati gulay at lahat-lahat ng prutas, kung ano-ano mga iba't ibang produkto. Dati sa kanila yung malalaking korporasyon lamang. Sinubukan natin ito sa Ilocos eh. Ang ginawa namin, nag-contract farming kami at ganon din ang ginawa namin. Lahat ng pinapakyaw namin, lahat ng bigas sa bigas natin ginawa. Yung tobacco kasi maayos na yung kanilang sistema. Yung sa bigas ginawa namin to. Pinakyaw namin lahat ng ani. Kami na ang bahala magpabili. Ginawa naming trader ang probinsya. Naging probinsya, we were a registered trader. Nag-register ang province of Ilocos Norte bilang trader. Kaming nag-trade. Yung kinikita ng probinsya, hindi kinukuha ng probinsya yun. Bumabalik yun sa revolving fund para sa inputs sa susunod na planting season. Yung pautang yun. At saka pagbili, kasi siyempre pag bibili ka ng fertilizer, mas mura pagka tonelada ang bilhin mo. May diskwento yun. Lahat ng produkto, may diskwento yun. Kung kami nang bibili, tapos yun, ibinibigay namin sa farmer. Tapos may pautang. Tapos ang mapautang namin, ang interest rate namin binigay 2 to 3% lang. 2 to 3%. Pero siyempre, mga Ilocano lumapit, sabi, pwede, zero na lang. Ang sagot ko naman, dapat, kaya na naman bayaran para meron kayong credit rating na itinatawag. Meron kayong record na maipakita na lahat ng utang namin na babayaran namin. Kaya pag uutang kayo sa bangko, sa land bank, may ipakita kayo, mataas ang credit. Itong mga ito, itong Irrigators Association, itong kooperatibang ito, laging nagbabayad yan, on time, fully paid, on time, lahat sila. So, mas madaling mag-financing. Kaya yun ang aming sistema, yun ang naging modelo ng contract farming na ginagawa ngayon natin sa buong Pilipinas. Thank you. In fact, Mr. President, may bago pa kaming program ngayon, yung gulayan sa irigasyon. Sinimula natin noong 2022 and as of last year, may nabenta na po kami 1.5 billion po sa DSWD, Bureau of Jail, mga hospital. So malaki rin pong additional income ng ating mga farmers yan. Ang totoo niyan, mga kasama, nung kinento ko kay Presidente na magkakaroon kayo ng General Assembly, sabi niya, "Way, pupunta ako diyan." Sabi niya, kaya nandito ang ating Pangulo ngayon. At ang gusto niya po kasi ay makinig sa inyo, makipag-usap sa inyo, yung pagpaplano ng ganito. Ang gusto ng ating Pangulo ay yung sama-sama nating pagkilos para mapaunlad natin talaga ang ating At siyempre, kailangan namin malaman kung tama yung aming ginagawa. Dahil pagka kami lang, sinasabi, maganda yan. Tingnan muna natin, tanong natin kung sa'yo yung mga benepisyado kung talagang maganda, kung talagang effective. Mabuti naman tayo sa narinig ko ngayong araw, meron naman tayo nakikita na nagiging mas maayos ang patakbo. Okay. Salamat po. Sa taos-pusong pagbibigay ng halaga po sa amin sa Irrigators Association at binibigyan niyo po
ng lahat ng mga lunas na aming nararanasan at saka po yung mga pagsubok na lalo na ngayong panahon. So maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyahan na ngayon, kami mga farmers na ngayon, pagbibigay nila ng mga tulong like mga farm machineries, farm inputs, mga rice processing system, mga solar powered pumps, heavy equipment, lahat-lahat na ng kailangan namin doon sa pag-maintain ng ating irrigation canal ay naibibigay na ng ating pamahalaan. At sa ganun ay mas lalo natin mapababa ang ating production cost at tataas ang aming kita, tataas din ang income at saka makatulong kami doon sa programa ng ating gobyerno na food security sa ating bawat Pilipino. Naniniwala ako na ang mga pulisiya ng gobyerno ay mas magiging epektibo kapag ito'y nakaayon sa mga pangangailangan ng mga taong aming pinaglilingkuran. Kaya po iyon ang ating mga magsasaka at ang ating mga irrigator. Alam natin lahat na matyaga, maparaan at magaling ang mga ating magsasaka. Ngunit kailangan nitong sabayan ng malinaw na plano at tuloy-tuloy na suporta mula naman sa pamahalaan. Kaya't nananatiling malinaw ang prioridad nitong administrasyon. Patatagin ang produksyon ng pagkain, itaguyod ang kapakanan ng bawat magsasaka at palawakin ang irigasyon sa buong bansa. Upang ipagpatuloy ang mga magagandang nasimulan at maisakatuparan ang mga nakalatag na plano na naglalaan tayo ng higit 63,000 bilyong piso para sa mga programang pang-irigasyon. Naglaan din tayo ngayong taon ng halos 300 bilyong piso para sa buong sektor ng agrikultura. Ang pondong ito ay nakalaan para sa mga binhi, farm-to-market road, post-harvest facilities, cold storage facilities, pataba at iba pang programa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya tulad ng AI-based, Artificial Intelligence-based crop monitoring at yung tinatawag na Smart Weather Forecasting Systems, mas natitiyak tayo na nakabatay sa tamang datos ang ating mga proyekto para sa mga sakahan at irigasyon. Gayunpaman, anumang makabagong teknolohiya ang ating ilunsad, nananatiling nakasalalay ang lakas ng sektor ng agrikultura sa ating mga magsasaka. Kayo po ang katuwang ng pamahalaan. Kayo ang nakakaalam ng pangangailangan sa lupa at kayo ang kasama namin sa pagbuo ng mga solusyon. Mas uunlad ang sektor ng agrikultura kung magkakaisa tayong kikilos na may dedikasyon at may disiplina. Sama-sama natin itaguyod ang mas masagana at mas likas kayang sakahan sa buong bansa upang masabi natin lahat ng ating mga kababayan ay may food supply. Lahat ng ating mga kababayan ay kayang pakainin ang kanilang mga pamilya at ang lahat ng ating mga magsasaka ay may magandang hanap buhay. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.